Magluluto naman ho tayo din ng dugo ng manok mga mare dahil nakatapos na rin naman tayo sa paglilinis ng isaw. Pasensya na ho kagad kung ngayon na lamang ulit ako nakapag-upload at talaga namang madalang na nga ho ako makapag-upload Hayaan nyo at sisipagin na nga din tayong mag-take ng mga video para naman nga kahit papaano ay meron tayong mai-upload. At sana nga ho ay panoorin nyo pa rin hanggang dulo kahit paulit-ulit na mga mare. Ay wala ho ganito talaga yung ating daily routine at ito lamang talaga yung maiipakita ko sa inyo. At isa pa, ito ho yung aming munting kabuhayan at dito na rin talaga umiikot yung araw namin. Hindi din naman ho kami mahilig gumala. Anyway, ayan at naglagay na nga din ako diyan ng mga pampalasa mga mare. Naglagay na nga din ho ako dyan ng toyo, bawang, paminta, aji, dahon ng laurel at syempre hindi mawawala itong suka. 1.5 nga pala mga mare yung nilagay ko diyan suka at munti ko na nakalimutan naglagay na nga din pala ako diyan ng asukal. Tapos naglagay din ako mga mare ng 1.5 na tubig. At habang niluluto natin yun mga mare ay ari naman nga ho at nagtutuhog na nga ho ako ng isaw ng manok. Halos nangangalahati na nga din ho ako din ng mga mare at ako lamang ho talaga yung gumagawa diyan dahil wala nga ho pala din yung kapatid ko. Hindi nga ho pumarini sa bahay kaya naman hindi nga din ako natulungan. Medyo masama daw kasi yung pakiramdam niya mga mare kaya ayan at hindi nga rin nakapunta din Kaya ayun si paring Bentot na lamang ho yung katukatulong ko din mga mare at hindi na nga rin siya nakatulog sa araw na yan. May pa-order ho kasi kami at kailangan naming matapos yan lahat ng alauna ng hapon. Medyo malayo din ho kasi yung pagdadalahan nito mga mare at talaga namang ibabiyahe pa nga din. Mabuti na nga lamang din ho at kahit medyo napalayo yung pwesto nila mga mare sa atin pa rin ho sila nakuha. Hindi naman nga ho masyadong malayo at yun nga ho ay sa San Pablo mga mare. Pero nagsabi sila sa akin mga mare na kapag nga daw sa Lucena na sila nakadestino ng pagtitinda ay baka nga daw hindi na sila makakuha sa akin. Kasi talagang napakalayo na nga ho noon at baka malugi naman na sila sa shipping fee. 1 month daw sila doon sa San Pablo mga mare at ang sunod nga ho noon ay din na sa Santa Cruz. Tapos yun, inopen nga nila na magtitinda nga din daw sila sa Lucena. Kaya lang, ay baka nga daw hindi na makakuha sa akin at napakalayo na nga nun. Sobrang sipag talaga ng magkakapatid na yon na kumukuha sa akin na talaga namang hangang-hanga ako sa mga yun. Abay, biruin mo kahit saang lugar basta meron silang pagkakataon na makapagtinda ay magtitinda at magtitinda pa rin sila. Halos araw-araw nga din ho silang kumukuha sa akin pero may araw din naman na hindi mga mare at syempre yun na yung pinaka day off nila. Ito yung mga taong gustong gusto ko yung mga tipong hindi sumusuko sa buhay. Yung kahit nakakaranas ng tumal ay dire-diretso pa rin at pinipili pa rin yung magpatuloy. Kasi hindi naman maiiwasan no, meron talaga mga tao na kapag nakaranas ng tumal ay talaga namang hindi na magtitinda. Pero hindi ko naman ho nila lahat ha, siguro meron naman silang rason kung bakit tumigil. Baka bukod sa matumal ay nalulugi na sila at dumadating na sa point na kailangan na talaga nilang i-give up yung kanilang paninda. Mas maganda nun siguro mga mare, magpalit ho kayo ng paninda na siguradong papatok sa mga tao dyan sa lugar ninyo. Ganun ho kasi yung ginagawa ko dati. Napakarami ko na nga din hong naitinda. Nagtinda na ako ng siomay, ice candy, proven, balat, saging kunyelo, halo-halo. Nagtinda rin ho ako ng calamares, burger, fries, at ultimong bunot-bunutan mga mare na tigpipiso. Naku, pinasok ko yan. Papalit-palit lamang ho yung pagtitinda ko dati. Kapag nakakaramdam na ako ng tumal, ayun, nagpapalit na ho ako. Lalo na yung halo-halo at saging kunyelo, mais kunyelo, ay talaga namang mabenta ngayon kapag summer lang. Tapos syempre, kapag malamig na ang panahon, ay talaga namang tutumalin yan mga mare. Kaya naman doon napapasok si burger, fries, at saka si siomay mga mare. Ang dami-dami kong sinabi pero isa lamang ang ibig sabihin nun, huwag kang susuko hanggat may pwedeng ibenta, magtinda ka.